Sinuyod ng MMDA ang ilang kalsada para maibsan ang bumibigat na Christmas rush traffic. Ilang iligal na nakaparada ang tinikitan at hinatak. Nakatutok si Oscar Oida. Papalapit na nga ng papalapit ang Pasko, pero ang hebigat na traffic na dala nito, dama na. Depende sa oras, bumper to bumper na ang daloy saan ka man magpunta. Kaya ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force, lalo pang dumobol time sa pagbabantay sa gabal sa mga major roads na daraanan ng mga motorista sa kanilang mga kaliwat ka ng Christmas lakad. Tulad na lang ng Sukat Road sa Parañaque, kung saan ilang illegally parked na sasakyan na naman ang inabutan. Nagkatikitan, nagkahatakan, tulad ng sasakyang ito sa isang talyer sa lugar. Sa bangketa na kasi mismo, kinukumpuni. Ang masaklap, nasa tapat pa naman ito ng pedestrian crossing. Sa may barangay San Dionisio naman, sakop pa rin ng Sukat Road. Sa may tulay pa mismo pumarada ang ilan, kaya nahatak din. Wala rin kawala ang ilang sasakyang ipinarada pa sa ilalim ng footbridge. Ang Sukat Road ay isang major artery ng Parañaque at South Metro. Kaya pag mabagal dito, automatic delayed na ang biyahe sa buong South. Apektado pati ang ating paliparan. So, alam naman natin ang Paskong Pinoy, marami sa atin mga nasa ibang bansa, uuwi po yan. So yung transportation means such as yung mga airport natin, mahalaga po yan to ensure na hindi po magkakaroon ng traffic congestion para hindi rin po ma-delay ang ating mga kababayan who wishes to go out of the country or yung iba naman po from other countries coming home to Manila or to the Philippines. Ang Aurora Boulevard sa Pasay na isang mabuhay lane, bantay sarado rin sa mga enforcer ng MMDA. Kanina, ilan din ang natikitan sa lugar. May truck pang lumagpas sa bangketa ang nguso ang nahatak. Pati mga sagabal sa bangketa, kinumpis ka. So, ang purpose po nito is to serve as an alternate means na kung saan pag alam natin na hindi may iwasan na magkakaroon ng traffic congestion sa mga major thoroughfares such as EDSA, Rojas Boulevard, at dyan po ang Quezon Avenue. So ito mga mabuhay lanes, it will lessen the travel time ng ating mga kababayan. Di rin naman pinalagpas ng MMDA ang mga secondary roads tulad na lang ng Chino Ross Extension sa may Taguig. At di na lang sila basta nanikip. Hinatak pa nila ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Sinita rin ng ilang establishmento na umabot na sa bangketa ang operasyon gaya ng isang car wash sa lugar. It's part of our responsibility and part of our jurisdiction na itong mga secondary roads dito po sa Maynila na maiayos po natin at ma-lessen po natin yung mga obstructions. Nang balikan namin ngayong gabi, ilang sasakyan pa rin ang iligal na nakaparada sa bahagi ng Chino Ross Extension. Kabilang dyan ang truck na nagbababa ng kalakal at mga tricycle na nasa mismong no parking sign. Sa ibang bahagi naman ng Taguig, may mga jeep pang nakaparada sa magkabilang gilid. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Magallanes sa Makati pero wala umunong available para magpa-interview. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ng pahayag ng Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.